Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's Senator Risa Hontiveros at Pastor Apollo C. Quiboloy nagkakainitan. Naglabas ng separate statements itong si Senator Risa Hontiveros at si Pastor Apollo C. Quiboloy. At mukhang nga talaga na mga nagkakainitan na. Ito yung statement ni Senator Risa. Hindi na natin ipi-play yung video kasi may background music mga kababayan. Pwede naman magsalita ng walang background music eh. Di ba kailangan may background pa? Hindi tayo sigurado kung yung background music may copyright. So, gagawin natin, ipi-play ko yung video pero babasahin lang natin yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. At mamaya naman pakinggan natin, yan, yung statement naman ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Yan ni PACQ, ni PACQ. Ang pangit pakinggan PACQ, baka sabihin minumura natin si Quiboloy. So Quiboloy na lang ang itatawag natin. Alright, so dito muna tayo kay Senator Risa Hontiveros. Ang sabi niya, ayan, nasan ba talaga si Quiboloy? Yan, naghahanda na kami. Ayan, sino kayang kami? Basta naghahanda na raw sila. Handa ba siya? O ayan, tinatanong ni Senator Risa Hontiveros, handa ka ba? Quiboloy, handa ka ba? O yan. Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. O, siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima. Kasi ang dami naglabasan ng mga ng mga biktima. At itinuturo nga itong si Quiboloy na merong mga ginawang mga kahayupan sa kanila. O yan kasi siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an immigration lookout order. O ayan. So, pababantayan itong si Quiboloy at mag-issue din ng whole departure order. So, ibig sabihin, hindi na siya pwede makalabas ng bansa. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ. Yan. Para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So Quiboloy, magpakita ka na. O yan. Talagang magpakita ka na raw sa Senado. Ang balita ko, ayaw Ayaw ni Quiboloy na magpakita niya sa Senado. Ito, pakinggan natin yung kanyang statement. Magandang araw po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, o kaya magandang araw sa inyo pong lahat. Magandang araw din po sa inyo, Pastor. Yan. Na ngayon ay makakapakinig ng aking audio message patungkol po dito sa mga allegations, accusations na puro po mga napakinggan natin sa Senate hearing na pinangunahan po ni Risa Hontiveros. Yan. Naka-shoutout. Shoutout sa'yo, Senator Risa Hontiveros. Sabi ni Quiboloy. Ang chairwoman ng Children's or Welfare or Committee, something like that. At napakinggan po natin ang kanilang mga patutsada doon. Yung mga witnesses nilang kinuha. Veiled po, nakatakip ang mukha at may mga aliases. Meron pa daw dalawang pastoral na Ukrainian at kung sino-sino pa, at sila po ay nag-testify sa hearing na yon na ay patotoo daw nila na yung mga allegations na yon ay puro katotohanan laban po sa akin. Ito po ay mga seryoso na mga allegations o accusation kriminal. At ito po ay hindi po basta-basta, serious po kami dito sa ginagawang ito. Hindi po laro-laro ito sapagkat ang reputasyon ko po bilang ako ang head minister ng Kingdom of Jesus Christ at spiritual head ng Kingdom Nation ay nakasalalay po dito sa mga pinagsasabi ng mga mga witnesses na ito, na kuno ay mga former workers ng kingdom pero nakatakip ang mukha
at nag-alias ang kanilang mga pangalan. Ngayon, sa inyo po, Senator Risa Hontiveros, sa inyo pong committee. Ayan, makinig, Senator. Yan na. Nakita ko po, nag-iisa lang kayo, no? Parang wala yatang quorum ang committee nyo. At napakinggan po ang lahat ng mga testimony at mga kasaysayan noong mga pinag-i-interview ninyo riyan na pinayagan po ninyo. Pero yung iba po, kahit nagtakip ng mukha, kilala namin sila dahil sa kanilang narrative. Ang isa po riyan ay si Blenda Portugal, yung nag-alias Amanda. Yan po ay nagdemanda na yan ng ganun ding mga allegations. At yan ay sinagot po namin, sinagot ko, at yan ay na-dismiss dito sa Korte ng Davao. So, na-dismiss daw sa Davao. Davao yan eh. Mga kaibigan, may-ari ng Davao. Kaya tumakbo po sila sa DOJ at yan ay under sa pamamahala ngayon ng DOJ. Dismissible po kahit po anong tingin ninyo. Kasi ang totoo ay hindi pwedeng tabunan, hindi pwedeng takpan kung nagsisinungaling ka. Ang katakataka lang po dito, bakit nasa korte na yan? Hindi ba po matatawag na sub judice yan? Pagkatapos dyan ay pag-uusapan. Hindi ba ninyo nire-respeto ang korte? Hindi ba ninyo nire-respeto ang ating mga batas? Hindi na po dapat na kinuha ninyong witness yan kasi yan ay gumawa na ng hakbang na magdemanda. At yan ay napatotohanan puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya. Kung ito po ay pinapayagan ng batas, kunin ninyo yung mga records para makita ninyo ang kanilang aligasyon at ang aking mga sagot na puro po na dispel namin ang kasinungalingan niya na ginawa doon. I don't have to elaborate here. Ngayon, yung ibang mga witnesses na pinagkukuha ninyo, nakilala rin po namin yung iba, yung nag-alias Jerome dyan. Yung pong lahat ng mga full-time workers dito nag-apply bilang full-time. Yan po may mga records lahat dito. May mga records po lahat dito. So pinakinggan ninyo yung side nila, pinakinggan ninyo yung kanilang sinasabi. Kahit sino pwedeng magsinungaling kahit sino pwedeng gumawa ng ganung aligasyon Kasi sapagkat wala naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba, Senator Hontiveros, ang may immunity. Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa dyan sa hearing sila, after ng hearing na yan, talagang mananagot po sila sa batas. Sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ang object ng inyong paninira. Dahil ba sinasabi nila na gano'n at ganito at gano'n at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na vlogger, tapos pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko? Yun ba ay tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinanila pong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinaggagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-dumal at kawalang hiyaan, ay maganda pong mga testimony yon kung to yun ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito, pumunta kayo doon sa korte at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala niyo ang tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idemanda po ninyo ako. Kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin. Sapagkat doon, merong fair play. Because, in the law, the guilt
and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kaming dapat patutuhanan yan eh. Wala kaming dapat patutuhanan. Sila, they have nothing to lose. Kami dito, pagpipestahan ninyo, hindi po namin papayagan yun. I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila. Kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony, hindi sila bogus na binayarang mga witnesses, hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing. Ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa korte, magdemanda kayo para sila po ay makakamit ng hustisyang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aako sa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagkat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagkat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo at tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabihin na totoo ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila at pagkatapos pirmahan nila at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at mga akusasyon na ginagawa. Criminal po itong mga aligasyon ito. Hindi na dapat pag-usapan niya sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you already convict me. You already convicted me in your hearing. Mali po yun. Unfair po yun. I will not subject myself to unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the cloak of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But I will face you with one condition. I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Because you don't respect my constitutional rights, I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do. Ikaw mambabatas kayo, Senator Hontiveros, alam ninyo dapat ninyong gawin. Pagka ganitong maligasyong malalalim at reputasyon ng isang tao nakataya, dapat pumunta na po kayo sa korte. Kunan ninyo sila ng abogado. Pagkatapos magpasimula na tayo doon para po mailahad namin ang aming side na lahat documented. Kanila, salita lang. Kami po, hindi kami nagsasalita. Documented. Tiniis ko po ang lahat ng mga pangalipusta, pambababoy sa reputasyon ko at ang pag-alipusta po sa aking mga katauhan sapagkat ako'y anak ng Diyos. Tinuruan akong magkaroon ng long suffering. Ang ama kong si Jesus Christ pinako sa krus hindi dahil sa kanyang kasalanan kundi sa kasalanan ng mga taong ipinako. Tigilan natin to. Okay na eh. Okay na ako doon mga kababayan, hanggang doon na lang kasi iba na yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Medyo kinikilabutan na ako doon sa sinasabi niya. Doon na lang tayo. So hindi na raw haharap si Kibuloy dyan sa Senado kasi bogus daw. Bogus daw yung mga witness at bogus daw yung hearing ni Senator Risa Hontiveros. Saka bakit siya lang daw mag-isa? So yan mga kababayan, yung naging sagutan ni Kibuloy at ni Senator Risa Hontiveros. Okay naman, narinig nyo naman, napakalinaw. Narinig natin yung side ni Kibuloy. At sabi niya, doon kayo sa korte magreklamo. Hindi ako pupunta dyan sa Senado, doon tayo mag-usap sa Court of Law. Yan ang sinasabi ni Kibuloy. Okay na sana eh. Kaya lang medyo iba na yung sinasabi niya. Ama raw niya si Jesus Christ. Hindi ko na tinuloy.
Okay na tayo doon. So, yun lang mga kababayan, narinig natin yung sagutan ng dalawa at abangan pa natin ang susunod na kabanata. Maganda to, It's. Ano ba mangyayari? Pinasampinan na kasi mga kababayan eh. So, kapag hindi sumipot si Kibuloy, eh siya ay sigurado ay makokontempt. At kapag makokontempt ka, ipakukulong ka. Di ba? So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.